daw po kay Duterte, wala naman daw talagang extrajudicial killings, mga kababayan. Ano po, yan yung iginigate ngayon ni Duterte pagkatapos niyang aminin yung mga pagpatay, mga kababayan, dun po sa Senado na kung saan mismong lantaran niyang sinabi na parang pinuprovok niya pa yung ating mga kapulisan na iprovok etong mga drug alleged para manlaban at bawian ng buhay at palabasin na ng laban. So ngayon, naiba na naman yung testimonya nitong si Duterte at ginigit po niya na wala talaga pong AJK nung panahon na sila po ay nakikipaglaban at nagsasagawa ng madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato. So eto mga kababayan, pakinggan natin itong nakita nating balita galing po sa News 5 Everywhere. I-play na po natin mga kababayan. Balita, nanindigan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang nangyaring extrajudicial killings o EJK sa kanyang kampanya kontra illegal na droga. Sa kabila ito ng pag-amin ng Pangulo na mayroon siyang death squad noong alkalde pa siya ng Davao sa pagdinig ng Senado tungkol sa drug war. Sakali man daw na imbitahan siya ulit sa kaparehong pagdinig ng Kamara, bukas naman daw na magpunta si Duterte basta't kakayanin ng kanyang katawan. Tutal, anya, kapareho lang din naman ng testimonya niya sa Senado ang sasabihin niya roon. Alam niyo kasi kung tutusin na itong testimonya ni Duterte, nasabi man niya lahat pero may kulang. Hindi nila nabanggit kasi dito at hindi na pag-usapan sa Senado yung about dun sa reward system na mismong inaamin ni Bongo dun po sa mga pahayag niya 5 years ago sa mga media tuwing magkakaroon po ng interview. Kahit pasabihin natin mga kababayan na for Ninja Cups lamang yung 1 milyon na kapag ka napatay at 1/2 milyon kapag kabuhay at 2 milyon kapag ka nanlaban, kahit pasabihin natin na yan ay for Ninja Cups lamang mga kababayan, yan pa rin ay reward. Ano po, reward pa rin po yan para dun sa pagsugpo nila di umano kuno sa ipinagbabawal na bato. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Tatandaang hindi nakadalo sa unang hearing ng House Quadcom si Duterte dahil masama raw ang kanyang pakiramdam. Ang gusto lang malaman nila na extrajudicial killing. Sinabi ko wala. Marami. Wala daw extrajudicial killings mga kababayan. Paano naman yung mga inosenteng nadamay katulad po ni Kian de los Santos? Hindi ba masasabi mga kababayan na extrajudicial killings yon? Kasi unang-una, lalo na yung mga individual na nadamay nung panahon na nagsasagawa sila ng operasyon at yung mga tao mga kababayan na mismong napatay at pinalabas na ng laban at hinagisan at tinaniman pa ng ipinagbabawal na bato, hindi ba masasabi na extrajudicial killings yon mga kababayan? Kaya nga kung titingnan natin etong pagtanggi ni Duterte, kahit itanggi niya ng itanggi to, wala na siya magagawa kasi nga naamin niya na mga kababayan at naka-under oath po siya sa Senado habang inaamin niya lahat at idinadawit niya at inilalaglag niya etong sina Bato de la Rosa. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Patay, pero hindi, sinabi ko, hindi naman binabaril. Kung paulit-ulit ang nila, okay man ako magkapiro, total pareho rin ang sagot ko. Yon mga kababayan. So maliwanag naman kahit daw magpaulit-ulit pa yung pag-imbita kay Duterte, kahit daw ipatawag siya ng paulit-ulit, ganun pa rin naman daw ang magiging sagot niya kung ano daw mga kababayan yung sinabi niya dun sa Senado, yun at yun pa rin yung sasabihin po niya. Ano po, pero pag patungkol sa extrajudicial killings, ang sagot daw po niya dyan, walang extrajudicial killings. Ibig sabihin, wala yung AJK. Mga kababayan, yun po yung isasagot niya ng paulit-ulit. Pero kung dadalo siya sa Congress, mga kababayan, sa Quadcom, ang tatanungin pa rin yung kanyang kalusugan. Ano po, so ngayon, kung titingnan natin ngayon, itinatanggi ni Digong, ni Duterte, yung patungkol sa inaakusa at mga aligasyon laban sa kanya na extrajudicial killings, kahit inaamin niya na dati pa niyang ginagawa na magtumba ng tao at kahit naghamon siya, nakasuhan siya mga kababayan ng Department of Justice. Ano po, so ngayon, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo, hingil po dyan. At ngayon punta naman po tayo dito sa isa pang balita na nakita po natin na kung saan mga kababayan, eto pong si Duterte, asar na asar dito kay former Senator Trillanes dahil alam naman po natin mga kababayan na si former Senator Trillanes ang isa sa nagpasa ng transcript
dito po sa ICC mga kababayan para lalong madiin etong si Duterte at magamit yung transcript ng ICC bilang ebidensya laban po dito kay Duterte. Dahil nga nagkaroon ng mga pahayag etong si Digong sa Senado na talagang makakapagdiin sa kanya at kahit yung mga kaalyado niya katulad ni Bato de la Rosa, aminado na yung mga naging pahayag ni Duterte ay magagamit po talaga laban sa kanya para madiin mismo etong si Digong. So ngayon, pakinggan naman po natin ang sagot nitong si Duterte mga kababayan patungkol po sa mga banat sa kanya ni former Senator Trillanes. Ano po at patungkol dun sa pagsumite ni Trillanes mga kababayan sa ICC ng transcript. Ano po, so ngayon, eto, i-play na po natin galing po sa GMA Integrated News. Ano po, i-play na po natin. Hindi na raw sasagutin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagsumite ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagsumite ni dating Senador Antonio Trillanes IV ng transcript ng pagdinig ng Senado at Quadcom sa International Criminal Court. Walang ginawa na kung hindi magdaldal. Huwag kayong hindi ko nga sinasagot eh. Kaya hindi ko sasagutin yung buonan. Wala siyang maisagot sa ginagawang hakbang ni former Senator Trillanes kasi nga ang sabi ni Duterte, wala naman daw ibang ginawa. Etong si former Senator Trillanes kung hindi magdadaldal mga kababayan. Pero kung titingnan natin mga kababayan, lahat ng sinasabi ni former Senator Trillanes laban dito kina Bato, kina Duterte, nangyayari. Ano po, talagang gumagawa ng aksyon etong si Trillanes mga kababayan para mapagbayad etong sina Duterte. Isipin niyo mga kababayan ha, nung panahon na presidente etong si Digong, hindi niya kinaya etong si Trillanes mga kababayan na masasabi natin na isa sa pinakamatinding kritiko ng pamumuno niya nung panahon na siya pa po ang presidente. Hindi niya kinaya mga kababayan. Kaya ngayon, kahit gumagawa ng hakbang etong si former Senator Trillanes para mapagbayad siya, wala siyang maisagot. Kung hindi, puro ad hominem attack, pagbirada dito kay Trillanes mga kababayan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Sinabi yan ni Duterte sa pagbisita niya sa puntod ng kanyang mga magulang sa Davao City. Tinanong din si Duterte kung dadalo siya sa pagdinig ng House Quad Committee na nag-iimbestiga sa madugong drug war ng Duterte administration kung muli siyang imbitahan. Hindi naman ako nagpapasuplado. Pero yung testimony ko sa Senate, natanong naman na lang lahat. Yun na yung that will be the meat, yung substance ng testimony ko. Depende sa katawan. Hindi man siguro sila maniwala nung unang... Tama, sabi dito ni Jimulo o Himulo, Coxon, wala namang kriminal na umamin sa krimen na ginawa niya. Kaya nga, ang sinasalo lang kasi dito ni Duterte mga kababayan, yung responsibilidad niya, yung responsibility dun sa kanyang pulisiya or yung kanyang policy mga kababayan. Pero yung mga pulis na gumawa mismo, yung ating mga law enforcement na gumawa mismo ng pagtumba o pag-eliminate dun sa mga drug alleged mga kababayan, hindi niya sinasalo yun. Ano po, kumbaga ang kawawa lang talaga dito mga kababayan, yung ating mga kapulisan. Kaya nga lagi nating idinidiin sa inyo to eh. Ang sinasabi ni Bato de la Rosa, yung neutralize daw, pagkakaintindi nila, hulihin yung kriminal, pusasan at ikulong, imbestigahan mga kababayan. Pero ano kaya yung pagkakaintindi ng mga kababayan nating pulis na nasa mabababang ranggo na mismong inuutusan at gumagala sa field nung panahon ng Duterte drug war? Ganon din kaya mga kababayan? Kaya nga kung iisipin po nating mabuti, marami sa ating mga kapulisan ngayon, lalo na yung mga naiimbestigahan, ang nagbabayad. Yung iba nakukulong ng walang kasalanan at biktima lamang din mga kababayan. At yung iba naman natanggal sa trabaho, na-dismiss sa trabaho dahil nga dyan po sa drug war ng Duterte administration. Kaya nga kung titingnan natin, kawawa din yung ating mga kapulisan na nagamit nung panahon ng termino nitong si Duterte. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Unang invitation nila na sabi ko, Bong, sabi mo, I'm not... Yan, sabi nga dito ni Willie Mike Lawo, ang pagkakaintindi nila tapusin. Bakit tapusin? Kasi nga may reward system mga kababayan. Merong reward. Kung walang reward at kung walang kota-kota system, mismong hindi naman siguro gagawin ng ating mga kapulisan
ang kumitil ng kumitil ng buhay nung panahon ng Duterte administration. Ano po, kung ang pagkakaintindi nila hulihin ng hulihin ang mga drug alleged mga kababayan at ikulong, edi sana walang extrajudicial killings nung panahon ng Duterte administration. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. I'm not good. Mismong nanggaling na dito kay Duterte mga kababayan na talagang wag daw pansinin etong si former Senator Trillanes, buang daw mga kababayan. Pero kung iisipin po nating mabuti, talagang matindi yung epekto sa kanila, lalo na kina Bato de la Rosa, yung ginagawa ni former Senator Trillanes na talagang gumagawa siya ng hakbang para pagbayarin sa ICC etong sina Bato, sina Duterte at yang sina Bongo. Ano po, kaya kung titingnan natin, asar na asar etong si Duterte dito kay Trillanes dahil alam ni Duterte mismo sa kanyang sarili na si Trillanes ang magiging tinik at pinakamatinding tinik sa kanyang lalamunan at nangyayari na po yan ngayon. Ano po, dahil nga gumagawa ng hakbang at paraan si Trillanes para pagbayarin po sila.